Nagulat ang lahat sa pahayag ni Pangulong Donald Trump matapos ang pagpupulong kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sinabi ng Pangulong Amerikano na kaya at dapat manalo ng Ukraine sa digmaang ito at mabawi ang lahat ng teritoryong sinakop ng mga Ruso. At ayon mismo kay Donald Trump sa social media na Truth Social, posible pa raw na humigit pa roon na ang tinutukoy ay mismong teritoryo ng Russia. Ayon kay Donald Trump, lubos niyang pinag-aralan ang sitwasyong militar at ekonomiko ng Ukraine at Russia at napagpasyahan niyang ngayon ang pinakamagandang pagkakataon ng Ukraine para manalo. Bagsak ang ekonomiya ng Russia. Sa pagpupulong kay Macron, tinanong si Trump kung sigurado siya rito. Dapat mabawi ng Ukraine ang lahat ng teritoryong sinakop ng Russia. Sabi ni Trump, oo, hayaan nating mabawi ng Ukraine ang lahat ng teritoryo pagkatapos ay bahala na ang mga Ukrainyano. At ang pinakamahalaga, sinabi ni Trump na magpapatuloy ang Estados Unidos sa pagbibigay ng armas sa NATO na may karapatang ipasa ito sa Ukraine. Kasabay nito, lumabas si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine mula sa pagpupulong na masigla ang pakiramdam at sinabi na ito ang pinakamakabuluhang pagpupulong niya sa isang Amerikanong Pangulo sa lahat ng nagdaang pagpupulong. At hindi lang ito ang lahat ng sagot ni Donald Trump tungkol sa suporta sa Ukraine at sa totoo lang, nakakagulat ang mga ito. Kaaya-aya, nakakagulat sa mabuting paraan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga pahayag ni na Donald Trump at Volodymyr Zelensky matapos ang kanilang pagpupulong sa New York. Magbibigay din ako ng spoiler. Ang retorika ng Amerikanong presidente ay talagang nagbago ng todo. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay ika-23 ng Setyembre pa lang sa kalendaryo. At bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw kaming naglalabas ng ilang mga balitang analytical tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo para maging updated kayo sa lahat ng balita. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at pindutin ang kampanilya para makatanggap kayo ng abiso kapag may mga bagong episode. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Doon ako agad nagpo-post ng balita, minsan mas mabilis pa kaysa sa YouTube channel. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa Telegram channel dahil doon ko nilalathala ang mga agarang balita. Tumagal ng halos isang oras at naging produktibo ang pagkikita ni na Trump at Zelensky sa New York. Batay sa mga pahayag ni Trump at sa saloobin ni Zelensky, tiyak na nagkaroon ng magandang personal na ugnayan ang dalawang lider. Ipinagmamalaki ni Zelensky na mas tiwala sa kanya si Trump kaysa kay Putin at sinabi ni Trump na makinig sa kanya. Umasa ako na ang aking personal na relasyon kay Putin ay makakatulong upang mabilis na matapos ang digmaang ito, ngunit lumabas na walang halaga ang aking relasyon kay Putin. Ito ang unang beses na ipinahayag ni Trump ang pagkadismaya sa mga diktador ng Rusya. Iba na ang pagtrato ngayon ni Trump sa Ukraine at kay Zelensky kumpara noon na tila balewala lang. Gusto kong simulan ang episode na ito sa iba. Ito ay post ni Donald Trump sa Truth Social. Agad lumabas matapos magkita sina Trump at Zelensky. Iuulat ko ito ng buo. Sumulat si Trump. Wakas ng sipi mula kay Donald Trump. Marami ang nagulat sa ginawa ni Trump. Ngayon, kitang-kita kong lahat ay nagulat. Dahil ito ay biglang pagbabago ng pananalita ng Amerikanong presidente na hindi pa ganoon katagal, paalala ko lang, ay kinilala ang Crimea bilang bahagi ng Rusya at handang pinilit ang Kyiv na isuko na lang kay Putin ang Donbas. Pati na ang mga teritoryong hindi pa nasasakop ng mga Ruso, kapalit ng mga parehong teritoryo ng Ukraine. Ngayon, unang beses nagsalita si Donald Trump tungkol sa tagumpay ng Ukraine. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa simula ng pagpupulong kay Volodymyr Zelensky, sinabi ni Donald Trump na siya at ang Estados Unidos ay may malaking paggalang sa laban ng Ukraine. Talagang kamangha-mangha ito. Pagkatapos ay nagsalita si Zelensky. Sinabi ng Pangulo ng Ukraine, salamat sa pagpupulong, sa pagsisikap niyong itigil ang digmaan, sa programang Pearl, at sa mga bansa ng NATO. Dahil sa inyong suporta at pagbili ng armas sa Estados Unidos, nabawi ng ating sundalo ang 360 kilometrong parisukat at napaligiran ang 1,800 sundalong Ruso. Dito, malamang nahuli silang bihag. Sinusuportahan namin, Ginoong Pangulo,
ang inyong mungkahi para mapigilan ang ilang bansa sa Europa sa pagbili ng langis at gas mula Rusya. Nakausap ko si punong ministro ng Slovakia, Robert Fico. Sa tingin ko, kailangan nila ng ilang alternatibong paraan at susuportahan nila ang ideyang ito. Hindi ako sigurado kung handa na ang mga Hungarian. Pero lahat ay para sa hinaharap. Sinabi ni Trump na handa siyang kumbinsihin si Viktor Orban, punong ministro ng Hungary, na talikuran ang gas mula Russia at nangakong gagawin ito. Interesante dito na sa tingin ko, ang posisyon ni Zelensky at ng Ukraine sa kabuuan na dapat talikuran ng Europa ang mga likas na yaman mula sa Russia ay talagang tumimo kay Donald Trump. Ibig sabihin, ipinapaliwanag ni Trump ang kanyang kawalan ng aksyon pagdating sa mga parusa at taripa laban sa Russia at mga kaalyado nito dahil patuloy pa ring bumibili ang Europa ng mga enerhiyang mula sa Russia. Bakit daw siya magpapataw ng parusa kung hindi naman ginagawa ng Europa? Matagal nang hinihiling ng Ukraine na itigil ng Europa ang pagbili ng enerhiya mula Russia kahit bago pa ang digmaan. At sa tingin ko, ang posisyong ito ay talaga namang nagpasabay o nagpasynchronize sa dalawang presidente. Pero pagkatapos noon, alam mo, parang ibang tao na si Trump. Bigla siyang nagmukhang isang presidente na nabubuhay sa totoong mundo, na nagsasabi ng mga totoong bagay. Hindi mo ba narinig na gusto ni Putin ng kapayapaan? Oo, dapat tandaan na hindi ibig sabihin na susundan ng aksyon ang mga matinong salita ni Donald Trump. Kilala natin ang Amerikanong presidente. Ipinapakita ng post niya sa Trust Social matapos makipagkita kay Zelensky na nagbabago talaga ng posisyon si Trump. At alam mo, hindi na lang ito basta mga walang saysay na salita. Sa ngayon, tingnan natin. At habang naghihintay, babanggitin ko ang mga sinabi ni Donald Trump. Tinanong si Trump, sa tingin mo ba dapat pabagsakin ng mga bansa ng NATO ang mga eroplanong Ruso kapag pumasok ito sa kanilang himpapawid? Oh, ganun ang paniniwala ko, sagot ni Trump. Tiwala ka pa ba kay Putin? Malalaman mo sagot ko pagkalipas ng isang buwan, sagot ni Trump. Tinanong si Trump, handa ka bang magbigay ng seguridad na garantiya sa Ukraine? Sabi niya, pag-uusapan pa yan sa susunod. Sana ay nasa posisyon tayo para mapag-usapan ito mamaya dahil masyado pang maaga para sagutin ang tanong na ito ngayon. At siguro, ngayon ko lang masasabi na sang-ayon ako kay Donald Trump dito. Base sa pahayag ni Trump na kaya pa ng Ukraine na manalo at mabawi ang lahat ng nasakop na teritoryo. Sa ngayon, wala talagang saysay na pag-usapan ang mga garantiya sa seguridad. Isa lang itong walang kabuluhang salita. Ang mga garantiya ay mapag-uusapan lang kapag nagpakita ng katinuan si Diktador Putin at pumayag sa negosasyon. Ang lahat ng usapang ito tungkol sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine ay mas nakakasama. Dahil nakalikha na ito ng ilusyon sa ilang tao na matatapos na agad ang digmaan. Pero sa kasamaang palad, hindi iyon totoo. Nagustuhan ko ang sagot ni Trump pagkatapos noon. Sa tanong na, ano ang naging progreso mo mula nang huli mong makita si Zelensky noong Agosto 18 sa White House? Sumagot siya, ang pinakamalaking progreso ay nasa napakasamang kalagayan ang ekonomiya ng Rusya ngayon. Bumabagsak na ito. Oo, uulitin ko, hindi nagpapataw ng parusa si Trump sa Rusya at malinaw na wala siyang planong gawin ito habang bumibili pa ang Europa ng enerhiya mula sa Rusya. Oh, nakahanap siya ng mga may kasalanan. Pero huwag kayong magmadali sa mga konklusyon. Ang mismong katotohanan na kinikilala ni Trump na maaaring pasukuin ang Rusya sa ekonomiya, iyan ay maganda na. Ngayon, pinipilit niya ang mga kaalyado niyang gawin ang mga bagay na siya ring nagbanta sa Rusya at mga kaalyado nito. Pagkatapos, siyempre, aangkinin ni Trump ang tagumpay. Pero ibang usapan na yon at hindi naman talaga mahalaga yon para sa Ukraine. Sa Ukraine, mahalaga ang resulta at epekto, hindi ang paraan ng pagkamit nito. Itutuloy ko ang sinabi ni Trump. Sa totoo lang, mahusay ang ginagawa ng Ukraine sa pagpigil sa napakalaking hukbong ito. Kamangha-mangha talaga ito na dapat sana natapos sa 3 na 4 araw. Sinasabi ng mga tao na magiging mabilis lang ito. Dapat bigyan ng pagkilala ang mga sundalong Ukrainian at lahat sila ay kasali. Walang magandang dulot ito sa Rusya. Hindi mukhang kagalang-galang ang Rusya kapag tumatagal na ito ng 3 hanggang 5 taon. At ang pinakatapat sa sinabi ni Trump, mukhang hindi pa ito matatapos ng matagal pa. Ibig sabihin, naintindihan ni Trump na hindi madaling tapusin ang digmaan. Unang beses niyang naunawaan at sinabi ito sa publiko. Hindi ito posible dahil ayaw ng diktador ng Rusya na si Putin. May paraan lang ng pamimilit, ngunit hindi ito pwedeng madali. Walang mahiwagang one dito. Dito,
Kailangang ang buong kanluran at iba pa ay magsimulang pigaing mabuti ang mga barbaro mula Rusya gamit ang ekonomiya, parusa, taripa o anumang paraan. Pero kailangan silang pigaing mabuti dahil ang mga barbarong ito ay kailangang durugin sa ekonomiya para mamuhay sila sa matinding kahirapan. Pasensya na, wala na silang pagkain. Baka sakaling doon lang tumigil ang mga barbarong Ruso na ito kasi kung hindi, hindi talaga sila titigil. Pagkatapos noon, muling nagsalita si Trump tungkol sa pera para sa Ukraine, pero sa ibang tono na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, agad ko nang ibibigay ang CP. Nagbigay si Joe Biden ng $350 bilyong at maraming armas, pero hindi naman tayo masyadong nakinabang. Nagbigay siya ng pera para makalaban ang Ukraine, at napatunayan nilang napakatapang nila. Lumalaban sila. 3.5 taon nang tumatagal ang digmaang ito. Akala ng mga tao mabilis lang mangyayari ang lahat dahil malakas na puwersang militar ang Rusya. Pero ang Ukraina, magagaling silang mandirigma, masasabi ko sa inyo. Dapat natin silang kilalanin. Napakatatapang at matitibay ang loob nila. Kung literal isasalin, ganoon talaga. At pagkatapos noon, nang nagkita si Trump at Emmanuel Macron, bigla niyang sinabi na wala namang ibig sabihin ang relasyon niya kay Putin. Ibig sabihin, panahon na para magpatuloy. Pero ang pinaka nakakagulat, tinanong ulit si Trump tungkol sa pahayag na kayang manalo ng Ukraine at mabawi lahat ng mga lupang sinakop ng mga Ruso. Parang, hindi po ba kayo nagkamali? Sigurado po ba kayo na sa tingin ninyo dapat talagang mabawi ng Ukraine ang lahat ng nawalang teritoryo ngayon? Dito sumagot si Trump, ganun ang nararamdaman ko. Hayaan nating mabawi ng Ukraine ang lahat ng lupaing iyon, tapos saka natin tingnan. Kaya, gaya ng nakikita ninyo, talagang nagbago ng malaki ang pananalita ni Trump. Nagsimula siyang magsalita na oo, dapat manalo ang Ukraine. Uulitin ko lang, ang mga paraan kung paano ito makakamit hindi naman talaga ganoon kahalaga. Ang totoo niyan, oo, hindi nagmamadali si Trump na magpatupad ng mga parusa. Hindi rin siya nagmamadali na magpatupad ng mga taripa. Pero sa halip ay pinipilit niya ang Europa na gawin ito. Oo, siyempre, aangkinin ni Trump ang tagumpay. Ano ngayon? Hayaan mo siya. Kung ito ay hahantong talaga sa tagumpay ng Ukraine sa digmaang ito at sa tuluyang kahihiyan ng mga walang muwang, nalinlang at mababangis na mga Ruso. Kung iyon ang kalalabasan, bale wala na ang ginamit na paraan, hayaan na lang si Trump na tumanggap ng Nobel Peace Prize at matuwa siya. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Mga kaibigan, ilagay ang inyong opinyon at konklusyon sa mga komento sa ibaba ng episode. Paano ninyo tinanggap ang mga pahayag na ito ni Donald Trump? Alam kong marami ang nagdududa sa mga pahayag na ito, lalo na't marami na ring nasabi noon si Donald Trump. Isulat ninyo ang inyong opinyon sa mga komento, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, hanggang dito na lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Karugtong.